May mga bagay sa biyahe na parang sanay na sanay ka na. Parehong bag na matagal mo nang dala. Parehong suot tuwing lilipad ka. Parehong galaw sa airport, dahan-dahan, walang pagmamadali. Pero ngayong 2026, may ilang airport rules na tahimik na nagbago. Hindi sila palaging malinaw. Hindi rin sila pare-pareho sa lahat ng airport. At madalas, senior ang unang nagugulat kapag biglang may tanong, may paghinto o may paliwanag na kailangan. Hindi ito pananakot. Hindi rin ito listahan ng bawal. Ito ay mga paalala, mga bagay na mabuting alam mo bago ka pa umalis ng bahay. Para mas kalmado ang lakad mo, para hindi ka mabigla, at para mas maayos ang biyahe mo. Ang video na ito ay tungkol sa 10 airport rules sa 2026 na ikinagugulat ng maraming senior. Kahit ang mga matagal ng bumiyahe, kahit ang mga sanay na sa pila, sa security at sa gate. Ako si Ate Clara, kasama mo ako sa biyahe. Parang anak, apo o kapatid na tahimik lang na nagpapaalala habang inaayos mo ang gamit mo bago umalis. Kung nakakatulong sa iyo ang ganitong klaseng gabay, pwede mong i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. Hindi para magmadali, kundi para mas marami pang senior ang makabiyahe ng maayos, kalmado at may alam. Ngayon, dahan-dahan nating pag-usapan ang mga airport rules sa 2026 na mabuting alam mo bago ka pa makarating sa airport. Isa, mas mahigpit na pagsuri sa suot at aksesorya. May mga senior na nagsasabi, ganito na ang suot ko noon pa, wala namang problema dati. Totoo iyon. Sa loob ng maraming taon, hindi gaanong pinapansin ang suot at simpleng aksesorya ng mga pasahero, lalo na kung maayos ka namang kumikilos at kalmado sa pila. Pero sa 2026, unti-unting nagbago ang paraan ng obserbasyon sa airport. Hindi dahil may bagong bawal, kundi dahil mas maingat na ngayon ang unang tingin, lalo na sa gate at sa security area. May ilang suot at aksesorya na agad napapansin, malalaking salamin, kakaibang gadget, o minsan ay damit na hindi malinaw kung pasok ba sa patakaran o hindi. Hindi ibig sabihin na mali ka. Hindi rin ibig sabihin na hindi ka papayagang bumiyahe. Ang nangyayari lang, mas madalas na may tanong, mas madalas na may paliwanag. At para sa senior, ang biglaang tanong ay pwedeng magdulot ng kaba. Kahit wala ka namang ginagawang masama, mahalagang tandaan ito, hindi pare-pareho ang pagpapatupad sa lahat ng airport. May lugar na lulusot ka ng walang problema. May iba na mas maingat at mas nagtatanong. Kaya ang payo ni Ate Clara ay simple lang. Kapag lilipad ka, mas mainam ang simple at pamilyar na suot. Hindi kailangan ng bago, hindi kailangan ng formal, basta komportable, malinaw at hindi nakakaagaw ng pansin. Kung may aksesorya o gadget kang dala na palagi mong suot pero bihira mong ginagamit sa biyahe, pwede mo muna itong ilagay sa bag. Hindi para itago, kundi para iwas tanong at iwas abala. Hindi ito tungkol sa pagsunod dahil sa takot. Ito ay tungkol sa pagbiyahe ng mas tahimik, mas kalmado at mas magaan ang pakiramdam. Lalo na sa edad na mas pinahahalagahan mo ang kapayapaan kaysa pagmamadali. 2. Hindi pare-pareho ang pagpapatupad ng airport rules. May mga senior na nagsasabi, bakit dito may tanong pero doon wala? Bakit nung isang biyahe ay pasado, ngayon parang may problema? Ito ang isa sa pinakanakakalitong pagbabago sa mga airport sa 2026. Hindi dahil may bagong malaking batas na biglang lumabas, kundi dahil hindi pare-pareho ang pagpapatupad ng mga patakaran. Sa isang airport, maayos ang proseso, tahimik ang pila, diretso ang lakad. Sa ibang airport naman, mas maraming tanong, mas maraming paliwanag, at minsan, mas matagal ang paghihintay kahit pareho lang naman ang dala mo at pareho lang ang ginagawa mo. Para sa mga senior,
Ang ganitong hindi pagkakapareho ay pwedeng makabigla. Sanay ka na sa malinaw na direksyon. Sanay ka na sa paulit-ulit na routine. Kaya kapag biglang may naiibang tanong, normal lang na mapaisip ka kung may mali bang nagawa. Mahilagang maintindihan ito. Maraming airport ang may sariling paraan ng pagpapatupad. May dagdag na obserbasyon depende sa oras, dami ng pasahero, o minsan ay sa karanasan ng staff na kaharap mo. Hindi ito personal. Hindi rin ito palaging senyales ng problema. Kaya ang paalala ni Ate Clara ay ito. Kapag may tanong, huminto muna at makinig. Hindi kailangang magmadali. Hindi kailangang makipagtalo. Isang malinaw at mahinahong sagot ay madalas sapat na. Kung minsan ay pakiramdam mo ay mas mahigpit sila kaysa dati, huwag agad mabahala. Iba-iba ang araw. Iba-iba ang sitwasyon. At minsan, iba-iba lang talaga ang paraan ng pagpapatupad. Sa edad na ito, ang pinakamahalaga ay ang pagiging kalmado. Kapag kalmado ka, mas malinaw kang makakapag-isip. Mas madali mong maipapaliwanag ang sarili mo. At mas maayos ang daloy ng biyahe mo. Hindi mo kontrolado ang lahat ng patakaran. Pero kontrolado mo ang paraan ng pagtugon mo. At sa maraming pagkakataon, iyon na ang sapat para maging maayos ang lahat. 3. Mas mabagal at mas kailangan ng maagang handa ang wheelchair assistance. Para sa maraming senior, ang wheelchair assistance ay hindi luho. Ito ay tulong para makalakad ng ligtas, para hindi mapagod, at para makarating sa gate ng maayos. Noon, sapat na ang mag-request sa check-in at maghintay ng kaunti. Tahimik ang proseso. Alam mo kung ano ang aasahan. Pero sa 2026, maraming senior ang napapansin na mas matagal na ang paghihintay. Hindi dahil ayaw tumulong ng staff, kundi dahil mas marami na ang humihingi ng assistance at minsan ay kulang ang tao at kagamitan. May mga pagkakataon na matagal bago dumating ang wheelchair, nalilito kung saan ka maghihintay. O kailangan pang mag-follow up bago ka mapansin. Kapag hindi ka handa, pwedeng magdulot ito ng pagod at kaba. Lalo na kung may connecting flight o mahaba ang lalakarin sa airport. Mahalagang malinaw ito. Ang pagkaantala ay hindi kasalanan ng senior. Hindi rin ito nangangahulugang mali ang pag-request mo. Ito ay senyalis lamang na mas kailangan na ngayon ang maagang paghahanda. Ang paalala ni Ate Clara ay simple at praktikal. Kung alam mong kakailanganin mo ng wheelchair assistance, mag-request ka ng mas maaga kaysa dati. Huwag sa huling minuto. At kung maaari, dumating sa airport ng mas maaga para may oras kung sakaling may hintayan. Kapag nandyan ka na, huwag mahiyang magtanong kung saan ka dapat maghintay. Minsan, isang malinaw na tanong lang ang kailangan para gumalaw ang proseso. Hindi ito reklamo. Ito ay pag-aalaga sa sarili mo. Kung may connecting flight ka, mas mahalagang ipaalam ito sa staff. Hindi para magmadali sila, kundi para malaman nila na may oras na kailangang bantayan. Sa edad na ito, mas kilala mo na ang katawan mo. Alam mo kung kailan kailangan ng pahinga. At walang masama sa pagtanggap ng tulong para maging ligtas at maayos ang biyahe. Ang wheelchair assistance ay nandyan para gawing mas magaan ang paglalakbay. Hindi para maging dagdag alalahanin. Sa tamang paghahanda at mahinahong pakikitungo, mas nagiging maayos ang daloy at mas tahimik ang biyahe mo. 4. Mas mahigpit ang disiplina sa loob ng eroplano. Kapag matagal ka nang bumibiyahe, sanay ka na sa galaw sa loob ng eroplano. Paglapag, unti-unting tumatayo ang mga tao. May kumukuha ng bag sa overhead bin. May naghahanda ng bumaba. Noon, bihira itong pagtuunan ng pansin. Ngayon, sa 2026, mas napapansin ng maraming senior na mas mahigpit ang pagpapatupad ng disiplina sa loob mismo ng eroplano. Lalo na pagkatapos ng landing. Hindi ito dahil gusto kang pigilan. Hindi rin dahil may bagong mabigat na patakaran. Ang layunin ay kaligtasan at kaayusan. Kapag sabay-sabay ang pagtayo, mas tumataas ang panganib ng pagkadulas.
pagkatama ng bag o biglaang pagkahulog ng gamit mula sa itaas. Para sa senior, ang ganitong sitwasyon ay pwedeng makadagdag ng kaba. Sanay kang mag-ingat sa balanse. Alam mo na hindi na kasing bilis ang galaw ng katawan. Kaya kapag may biglaang paalala o pagsaway, natural lang na mabigla. Mahalagang tandaan, kapag naka-on pa ang seatbelt sign, mas ligtas na manatiling nakaupo, hindi ito karera. Hindi rin mauuna ang paglabas ng eroplano dahil lang tumayo ka ng mas maaga. Ang payo ni Ate Clara ay simple. Pagkatapos ng landing, huminga muna ng malalim. Hintayin ang malinaw na senyas. Kung may bag ka sa itaas, huwag magmadali sa pag-abot. Mas mabuti ang dahan-dahan kaysa magkamali. Kung may connecting flight ka at nag-aalala ka sa oras, pwede mong ipaalam ito sa flight attendant habang nasa ere pa ang eroplano. Madalas, may paraan silang alam para tulungan kang makababa ng maayos nang hindi ka nagmamadali o kung nasisiksik. Sa edad na ito, alam mo na ang halaga ng kaligtasan. Ang ilang minutong paghihintay ay mas mabuti kaysa sa isang maling galaw na pwedeng magdulot ng pananakit o pagod. Ang mas mahigpit na disiplina sa loob ng eroplano ay hindi laban sa mga pasahero. Ito ay paalala na mas marami na ngayon ang nagbibiyahe, mas siksik ang mga flight at mas mahalaga ang maayos na kilos. Kapag kalmado ka at handa, mas nagiging magaan ang lahat. At sa maraming pagkakataon, ang pagiging mahinahon ang pinakamabisang paraan para makarating ka ng ligtas at maayos sa iyong destinasyon. 5. Mas kaunting benepisyo sa dating loyalty tickets. May mga senior na matagal nang may paboritong airline. Sanay ka na sa proseso, sanay ka na sa pag-iipon ng points, sa maliit na pribilehiyo na nakasanayan mo sa paglipas ng mga taon. Para sa marami, ang loyalty ay hindi lang tungkol sa diskwento, kundi sa pakiramdam na kilala ka at may halaga ang pagiging tapat mo. Pero sa 2026, maraming senior ang napapansin na nag-iba ang pakiramdam ng loyalty. May mga tiket na mas mura pero kasabay nito ay mas kaunti ang benepisyong kasama. Hindi ito laging malinaw sa unang tingin. Minsan, malalaman mo na lang kapag nasa airport ka na. May mga pagkakataon na hindi ka na makakapili ng upuan, may dagdag na bayad para sa dating kasama, o wala nang naipong puntos kahit nakalipad ka. Hindi ito pagkakamali mo, at hindi rin ito dahil may mali kang ginawa. Ito ay bunga ng pagbabago sa paraan ng pagbebenta ng tiket at sa kung paano binibigyang halaga ng airline ang iba't ibang klase ng pasahero. Para sa senior, ang ganitong pagbabago ay pwedeng makalito. Sanay ka sa malinaw at diretsyong usapan. Kapag may binayaran ka, inaasahan mo na may kapalit na malinaw. Kaya ang paalala ni Ate Clara ay ito. Kapag bibili ng tiket, huwag lang tumingin sa presyo. Tingnan din kung ano ang kasama. May seat selection ba? May baggage ba? May puntos bang naiipon? Kung hindi malinaw, mas mabuting magtanong bago magbayad. Hindi ito pagiging maarte. Ito ay pagiging maingat, lalo na kung ayaw mong mabigla sa airport. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng loyalty ay pareho na ang ibig sabihin. May mga benepisyo na unti-unting nababawasan at may mga bagong patakaran na mas pabor sa madalas bumiyahe kaysa sa paminsan-minsan. Sa edad na ito, hindi na kailangan ng komplikadong sistema. Mas mahalaga ang linaw at kapanatagan. Kung mas malinaw sa iyo ang isang tiket, kahit kaunti ang benepisyo, minsan ay mas maayos iyon kaysa sa murang tiket na maraming tanong. Ang pagiging handa at may alam ay mas mahalaga kaysa sa paghabol sa dating nakasanayan. Sa tamang pagtingin at mahinaong pagdedesisyon, mas nagiging maayos ang biyahe. Kahit nagbabago ang mga patakaran sa paligid mo. 6. Libre ang Wi-Fi, pero may ilang kailangang ihanda. Para sa maraming senior, ang Wi-Fi sa eroplano ay hindi dati mahalaga. Sanay ka nang magpahinga, tumingin sa bintana, o makinig lang sa katahimikan ng biyahe. Pero sa mga huling taon,
Unti-unting naging bahagi ng paglalakbay ang internet para makausap ang pamilya, makabasa ng balita o magpalipas ng oras sa mahabang lipad. Sa 2026, mas marami ng airline ang nag-aalok ng libre o mas abot kayang wifi. Magandang balita ito, pero may maliit na detalye na ikinagugulat ng ilang senior kapag nasa ere na sila. Sa maraming pagkakataon, ang libreng wifi ay hindi automatikong bukas. Kadalasan, kailangan munang mag-sign up bilang miyembro, mag-login gamit ang app, o magbigay ng simpleng impormasyon. Kung hindi ka handa, pwedeng mangyari na akala mo ay libre, pero biglang may bayad o hindi ka makakonek dahil kulang ang isang hakbang. Hindi ito panlilin lang. Ito ay bahagi lang ng bagong sistema na mas nakatuon sa online access. Pero para sa senior na mas sanay sa diretsong proseso, pwede itong makalito. Kaya ang paalala ni Ate Clara ay ito. Kung nais mong gumamit ng Wi-Fi sa biyahe, ihanda ito bago pa umalis ng bahay. Kung may app ang airline, i-download na ito ng maaga. Kung may simpleng registrasyon, gawin na habang may oras at malinaw ang isip. Mahalaga ring tandaan na kahit libre ang Wi-Fi, hindi ito palaging mabilis o tuloy-tuloy. May mga sandali na mahina ang signal, may oras na hindi agad kumokonek. Normal ito, lalo na sa mahabang lipad. Sa edad na ito, mas mahalaga ang kapanatagan kaysa sa koneksyon. Kung gumana ang Wi-Fi, mabuti. Kung hindi, ayos lang din. Huwag itong maging sanhi ng inis o pag-aalala. Ang Wi-Fi ay dagdag na kaginhawaan, hindi dapat maging dahilan ng stress. Kapag alam mo kung ano ang aasahan, mas nagiging magaan ang biyahe at mas payapa ang oras mo sa loob ng eroplano. Pito, mas mahirap makapasok sa airport lounges. May mga senior na sanay gumamit ng airport lounge. Tahimik ito. May mauupuan. May kaunting pahinga bago ang biyahe. Para sa ilan, ito ang sandaling humihinto ka muna bago muling maglakad, pumila at maghintay. Pero sa 2026, maraming senior ang nakakapansin na hindi na kasing dali ang pumasok sa lounge. Hindi dahil may mali kang dala, hindi rin dahil biglang nagbago ang ugali mo. Kadalasan, simple lang ang dahilan. Mas marami na ang gustong pumasok. Sa paglipas ng mga taon, dumami ang may access sa pamamagitan ng credit card, membership o points. Maganda sana ito, pero may epekto rin. Kapag masyadong marami ang tao, may mga oras na puno ang lounge at kailangan munang maghintay o minsan ay hindi na pinapapasok. Para sa senior, ang ganitong sitwasyon ay pwedeng makadismaya. Sanay ka na sa malinaw na pwede o hindi. Kapag biglang may paliwanag na puno po ngayon o pakibalik na lang mamaya, natural lang na mapaisip kung may nagbago ba sa patakaran. Mahalagang maintindihan ito. Sa karamihan ng airport, ang lounge access ay nakadepende sa oras at dami ng tao. Hindi ito personal, hindi rin ito palaging permanenteng desisyon. Minsan, kailangan lang talagang maghintay. Ang payo ni Ate Clara ay ito. Kung balak mong gumamit ng lounge, dumating ka ng may backup na plano. Kung makapasok, mabuti. Kung hindi, ayos lang din. Maraming airport ang may tahimik na gate area, may mga upuang mas maluwag o mga lugar na pwedeng maupuan ng hindi nagmamadali. Hindi pareho ng lounge pero sapat para makapagpahinga. Sa edad na ito, mas mahalaga ang katahimikan at ginhawa kaysa sa mismong lugar. Hindi nasusukat ang maayos na biyahe sa kung saan ka umupo mabaw sa bago ang flight, kundi sa kung gaano ka ka-relax habang naghihintay. Ang lounge ay isang dagdag na opsyon, hindi garantiya. Kapag alam mo ito bago ka bumiyahe, mas kaunti ang inaasahang pagkadismaya at mas payapa ang simula ng iyong paglalakbay. 8. Mas mahigpit ang pag-check ng travel authorization. Maraming senior ang naniniwala na sapat na ang passport. Matagal na itong ganito. Kapag may valid passport ka, pakiramdam mo ay handa ka na para bumiyahe.
Pero sa 2026, may ilang bansa na humihingi na ng karagdagang travel authorization bago ka pa payagang sumakay ng eroplano. Hindi ito visa, hindi rin ito palaging hinihingi sa lahat. Kaya dito nagkakaroon ng kalituhan. May mga senior na nakakarating sa airport na kumpleto ang passport, maayos ang ticket, pero biglang tinatanong kung may online authorization sila. Kapag wala, hindi dahil may kasalanan sila, kundi dahil hindi nila alam na kailangan pala ito. Mahalagang linawin ito. Ang travel authorization ay karagdagang pahintulot na ina-apply bago bumiyahe, karaniwan online, at may kumpirmasyong kailangang ipakita. Hindi ito pareho sa lahat ng bansa. May ibang destination na kailangan ito, may iba na hindi. Para sa senior, ang ganitong sistema ay pwedeng makabigla. Sanay ka sa pisikal na dokumento, sanay ka sa stamp at papel. Kaya kapag sinabing online approval, natural lang na mapaisip kung paano ito ginagawa. Ang paalala ni Ate Clara ay simple. Kapag international ang biyahe mo, maglaan ng oras para alamin ang entry requirements ng bansang pupuntahan mo. Hindi ito kailangang gawin ng nagmamadali. Mas mabuti kung maaga pa lang para may panahon magtanong at maghanda. Kung may hihinging travel authorization, i-apply ito ng maaga at itago ang kumpirmasyon kasama ng passport. Hindi para kabahan, kundi para sigurado ka. Sa airport, huwag mag-alala kung tatanungin ka tungkol dito. Karaniwan itong bahagi lang ng proseso. Kapag handa ka, mas mabilis ang daloy at mas tahimik ang karanasan. Sa edad na ito, mas mahalaga ang katiyakan kaysa sa pagmamadali. Ang kaunting paghahanda bago bumiyahe ay nakakatulong para maiwasan ang malaking abala sa airport. Ang travel authorization ay hindi hadlang sa biyahe. Isa lang itong bagong hakbang na mas nagiging bahagi ng modernong paglalakbay. Kapag alam mo ito, mas nagiging maayos at kalmado ang simula ng iyong biyahe. Siyam, mas mahigpit ang bilang at ayos ng carry-on at personal items. Para sa maraming senior, ang carry-on bag ay parang bahagi na ng katawan sa biyahe. Nandyan ang gamot, ang mga importanteng papel, ang salamin, at minsan ay maliit na pagkain o damit na pampalit. Sanay ka na kung paano ito ayusin at kung paano ito dalhin sa airport. Pero sa 2026, maraming senior ang nakakapansin na mas mahigpit na ang pagbibilang at pagtingin sa dala. Hindi lang kung gaano kabigat, kundi kung ilan at paano ito dala. May mga pagkakataon na akala mo ay 2 bag lang ang dala mo, pero para sa staff, 3 na pala iyon. Isang carry-on, isang sling o backpack, at isang maliit na pouch o bag na nasa balikat. Hindi ito dahil gusto kang pahintuin. Hindi rin ito dahil may ginawa kang mali. Ito ay dahil mas malinaw na ngayon kung ano ang itinuturing na personal item at ano ang hiwalay na bag. Para sa senior, nakakalito ito dahil noon, hindi naman ito gaanong pinapansin. Kung maayos ang kilos mo at hindi ka sagabal, madalas ay pinapalagpas na lang. Ngayon, mas sinusunod na ang bilang. Ang paalala ni Ate Clara ay ito. Bago ka umalis ng bahay, bilangin na ang dala mo ayon sa paningin ng iba, hindi ayon sa nakasanayan mo. Kung may maliit kang bag sa loob ng mas malaking bag, mas mabuting ilagay muna ito sa loob habang nasa airport. Hindi ito tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa tanong at abala. Kapag malinaw na dalawa lang ang nakikita, mas tahimik ang proseso. Mahalaga ring ayusin ang laman. Kapag masikip at puno ang bag, mas tumatagal ang inspeksyon. Kapag maayos at madaling buksan, mas mabilis ang galaw, lalo na sa security. Sa edad na ito, ayaw mo na ng bigla ang paglipat-lipat ng gamit habang nakatayo sa pila. Mas gusto mo ang maayos at planado. Kaya ang kaunting oras sa pag-aayos bago bumiyahe ay malaking tulong sa airport. Kung sakaling may magtanong tungkol sa dala mo, huwag mabahala. Ito ay karaniwang bahagi na ng proseso. Isang mahinahong paliwanag at isang simpleng pag-aayos ng bag ay madalas sapat na.
Ang mas mahigpit na pagtingin sa carry-on ay hindi para pahirapan ang mga pasahero. Ito ay paraan para mas maging maayos ang daloy lalo na sa mga abalang oras. Kapag alam mo ito bago ka bumiyahe, mas kaunti ang sorpresa, mas kaunti ang stress, at mas nagiging magaan ang paglalakbay, lalo na para sa mga senior na mas pinahahalagahan ang katahimikan kaysa sa pagmamadali. 10. Mas maagang obserbasyon. Kahit bago pa ang security, maraming senior ang nag-iisip na ang pagsusuri sa airport ay nagsisimula lang kapag nasa harap ka na ng security scanner. Kapag nandoon ka na, saka ka lang tinitingnan, saka ka lang tinatanong. Pero sa 2026, mas maraming senior ang napapansin na mas maaga pa nagsisimula ang obserbasyon. Kahit nasa terminal ka pa lang, kahit naglalakad ka pa lang papunta sa pila, hindi ito para takutin ka. Hindi rin ito para husgahan ka. Ito ay bahagi lamang ng mas maingat na sistema na layong gawing maayos at ligtas ang daloy ng mga pasahero. Para sa senior, mahalagang maintindihan ito sa tamang paraan. Hindi dahil may mali kang gagawin. Hindi dahil may itinatago ka. Kundi dahil ang kilos, galaw at ayos mo ay natural na napapansin sa mata ng staff. Halimbawa, kapag masyado kang nagmamadali, kapag paulit-ulit kang tumitingin sa paligid o kapag hirap kang buhatin ang dala mo, pwedeng may lumapit para magtanong kung kailangan mo ng tulong o kung may dapat linawin. Minsan ang tanong ay simple lang. Maaari po ba kayong tulungan? Mabigat po ba ang bag ninyo? Hindi ito imbestigasyon. Ito ay bahagi ng obserbasyon at serbisyo. Para sa senior, ang ganitong biglaang lapit ay pwedeng ikabigla. Sanay ka sa tahimik na paglalakad. Sanay ka na hindi pinapansin. Kaya mahalagang malaman na ang ganitong obserbasyon ay mas normal na ngayon. Ang paalala ni Ate Clara ay ito: panatilihing kalmado at natural ang kilos. Hindi kailangang baguhin ang sarili. Hindi kailangang magpanggap. Ang mahalaga ay hindi ka nagmamadali at alam mo kung saan ka pupunta. Kung may lumapit at magtanong, huminto muna, makinig, at sumagot ng mahinahon. Kadalasan, sapat na iyon para magpatuloy ang lakad mo ng walang abala. Sa edad na ito, mas alam mo na ang halaga ng maayos na galaw at malinaw na pag-iisip. Ang kaunting pagkaalam sa ganitong obserbasyon ay nakakatulong para hindi ka mabigla at hindi ka ma-stress sa airport. Ang mas maagang obserbasyon ay hindi hadlang sa biyahe. Isa lamang itong paalala na ang airport ngayon ay mas maaga nang nagmamasid para mas maging maayos ang karanasan ng lahat. Kapag handa ka sa isip at kilos, mas nagiging payapa ang bawat hakbang. Mula pagpasok ng terminal hanggang sa pagsakay mo ng eroplano. Bonus, kapag may hindi malinaw, huminto at magtanong. May mga sandali sa airport na biglang may sasabihin ang staff. Minsan mabilis ang paliwanag, minsan mahina ang boses, at minsan may salitang hindi mo agad maintindihan, lalo na kapag pagod ka na o maraming iniisip. Para sa maraming senior, normal lang ito. Hindi ito dahil mahina ka. Hindi rin dahil may mali kang ginawa. Ito ay dahil ang airport ngayon ay mas mabilis, mas maingay at mas maraming impormasyon ang sabay-sabay na binibigay. Sa 2026, mas mahalagang tandaan ng isang simpleng bagay. Kapag may hindi malinaw, pwede at dapat kang huminto at magtanong. Hindi kailangang magmadali. Hindi kailangang sumagot agad kung hindi mo pa buo ang pagkaintindi. Ang paghingi ng linaw ay hindi istorbo, ay istalinbigi. Ito ay bahagi ng maayos na proseso. May mga senior na natatakot magtanong dahil ayaw nilang makaabala o mapagkamalang mabagal. Pero sa totoo lang, mas nagkakaroon ng problema kapag sumagot ka ng hindi sigurado o kumilos ka nang hindi malinaw sa iyo ang gagawin. Ang paalala ni Ate Clara ay ito: kung may tanong na hindi malinaw, huminto muna, tumingin sa kausap, at magsabi ng mahinahon na nais mong maunawaan. Madalas sapat na ang isang simpleng pakiusap para ulitin o linawin ang paliwanag.
Hindi mo kailangang ipaliwanag ang edad mo. Hindi mo kailangang magdahilan. Ang malinaw na komunikasyon ay para sa lahat, babayom, bata man o matanda. Kapag nagtanong ka, mas nagiging maayos ang daloy, mas kaunti ang pagkakamali, at mas tahimik ang karanasan mo sa airport. Sa edad na ito, alam mo na kung kailan dapat magpahinga at kung kailan dapat magsalita. Ang pagtatanong, kapag may hindi malinaw, ay tanda ng pag-aalaga sa sarili, hindi ng kahinaan. Ang airport ay lugar ng galaw at desisyon. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa bilis ng iba. Ang mahalaga ay ligtas ka, kalma ka, at alam mo ang bawat hakbang na ginagawa mo. Kapag may hindi malinaw, huminto, magtanong, at magpatuloy ng may kapanatagan. Bago ka umalis ng video na ito, gusto ko lang ipaalala ang isang bagay. Hindi mo kailangang kabisaduhin ang lahat ng napag-usapan natin. Ang mahalaga ay alam mo na may mga bagay sa airport na nagbago at hindi ka nag-iisa sa pagharap sa mga ito. Kung ikaw ay senior na patuloy pang bumibiyahe, ang kaalaman ay hindi para matakot. Ito ay para maging kalmado. At kung ikaw naman ay anak, apo o kapamilya, ang pag-share ng ganitong impormasyon ay isang simpleng paraan ng pag-aalaga. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo ito para malaman kong nakatulong. Kung may tanong ka o may karanasan kang gusto mong ibahagi, mag-comment ka. Dahil maraming senior ang nagbabasa rin at natututo sa isa't isa. At kung may kilala kang senior na may paparating na biyahe, paki-share ang video na ito sa kanila. Hindi para manood lang, kundi para makarating sila sa airport na mas handa at mas payapa ang loob. Mag-subscribe ka rin sa channel na ito. Hindi dahil kailangan mo akong panoorin araw-araw, kundi dahil dito may komunidad ng mga taong nag-aalala, nagbabahagi at nagmamalasakit sa isa't isa. Kasama mo ako sa bawat biyahe. Hanggang sa susunod, ingat palagi.